Today mga sangkay, pag-uusapan natin at magre-react po tayo sa isang video ng isang dating miyembro ng Islamic Terrorist Group. At ito po ay isang dating opisyal mismo, mga sangkay, na kung saan gumagawa po ng malalang gawain na sumisira sa buhay din ng tao. Ngayon, ang kwento ng buhay niya mga sangkay, nakilala niya po ang ating Panginoong Diyos. At dito po, nung nakilala niya po ang ating Panginoong Diyos, saka po niya na-realize na mali po ang kanyang paniniwala. Nakaka-intriga yung kwento niya mga sangga. Ito po yung ating tingnan at reakan. Okay guys, anyway, before we start, pag-subscribe po muna yung ating channel. Sa baba ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, napapanahon mga sangkay, dahil nga po sa dami ng nangyayari ngayon sa ating mundo, siguro mas okay na pag-usapan po natin ngayon, mag-react po tayo sa mga video na kung saan kapupulutan po natin ng aral at syempre magiging testimony din po ito sa maraming tao, no? Gaya ng sinabi ko, itong ating channel ngayon ay hindi na po pang politics. Ito po ay naglalabas na po tayo dito ng mga magagandang balita, especially yung Word of God, etc. mga sangkay. Nais natin ibahagi sa maraming tao na nakapapanood o maaabot natin dahil nga po ang dami nang nangyayari sa ating mundo ngayon, no? Ang dami na pong distraction at ang dami pong calamities, war, at marami pa pong iba. And I think ito yung chance natin para mas makilala po ng marami kung sino nga ba talaga ang ating Panginoon. So ito po ay Islamic terror leader na na-convert to Christianity after seeing a vision of Jesus Christ. Nakita niya po si Jesus Christ. Kumbaga, nagkaroon po siya ng vision na kinausap po siya ng ating Panginoon. Again, itong si Jesus Christ, hindi po yan patay, Kaisa-isa pong mga sangkay na hindi po namatay. I mean, namatay po siya nung pinako siya sa krus. Pero after ng ilang araw mga sangkay, nabuhay muli. At ayun, sa madaling istorya, umakyat po sa langit. And until now, ang mga Kristiyano ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. So, tingnan po natin ang napakagandang testimony na ito. After a 2-year stint in Pakistan, Javid was arrested in Malaysia for carrying illegal passports. Inaresto po siya dahil nga po sa illegal na passport. He was thrown into prison. There, he had a strange encounter. Yun. I would just meditate in the verses of Quran. And once, as I was doing that, I felt just a fear, just filling my heart, and I felt literally the presence of a spirit. Ang galing niya mag-English no? This spirit immediately made me feel like my life is in danger. Okay. Ang nakaano lang dito mga sangkay, kasi we know naman pag sinabing terror leader, ano to bato yung puso. Alam po natin kung sino yan sila. Okay? Alam po natin kung anong pinaniniwalaan nila. Hindi ko na lang babanggitin. We know, mga sangkay. But, nagkaroon po sa kanya nagkaroon po ng vision habang nasa loob po siya ng piitan. At dito, mga sangkay, nangyayari yung malaking pagbabago ng buhay niya. I knew in my heart what we call shayateen, satanic, demonic spirits. So I started rebuking it in the name of Allah, and I just cried out in Farsi, my own native language, said, God, help me. Okay. And the moment I said that, Kumbaga, lugmok siya nung nasa kulungan siya. Mga sangkay, wala po siyang ibang maisip. Umiyak po siya. Pero, ano din, mga sangkay, di ba? Ano member ka ng grupo na yan. Bato yung puso mo. But this time, lumambot po ang kanyang damdamin. Humingi po siya ng tulong sa Diyos. At ito po ang nangyari. as clear as you hear my voice, I heard a voice. Narinig po niya yung boses. And that voice said, bring the name of Jesus. The name of Jesus. Ito
Ito po yung nakita niyang o narinig niyang pangalan. And the words that came out of my mouth sounded without thinking, Jesus, if you are true, show me yourself. Yan na. Kung ikaw ay totoo, magpakita ka. And before I was finished with the sentence, that spirit had run away. And that is how my story basically began. That is not my story of conversion, but that's the beginning of my confusion. Okay. Hindi ka agad siya mga sangkay na-convert at that time. Yan yung time na confused na po siya, nagsisimula na pong magtanong sa mga bagay-bagay patungkol po kay Jesus Christ. He had another strange encounter in his cell. And then I felt the whole room filled with the holy presence of God. It is as if time stops. You know things about God without... Grabe. Sa room na yon, kung saan nandun po siya sa loob, yung piita na yan mga sangkay, naramdaman niya yung grabing presensya ng ating Panginoon. him ever saying anything to you. The first thing I knew about him was his holiness. What? The first thing I knew about him was his holiness. I knew he's a holy God. And I knew that he's just. And I knew immediately that simultaneously these things are going through my mind and my heart. And I knew I'm unholy. This is in spite of all the good things I've done in my life. I knew that I have sins in my life, and I knew that he's just and he must judge me, and because of his justice, I deserve death. Grabe, tinanggap na po niya yung kung ano man ang hatol sa kanya ng Panginoon. Kumbaga dito, nakilala na po niya si Jesus sa pamamagitan po ng encounter. Ito yung ito yung maganda sa mga sangkay, yung may personal encounter ka sa ating Panginoon. Yung mga ganitong klaseng tao na they have personal encounter with God. Ito po yung mahirap tibagin. Grabe yung faith niyan. Kahit anong bagyo ang dumating sa buhay nila mga sangkay, hindi po basta-basta magigiba yan. At that moment, I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. Wow. Naramdaman niya po mga sangkay habang nasa piitan po siya. Nararamdaman niya yung presensya ng Panginoon. Inako na niya na marami siyang kasalanan. Then suddenly, mayroon pong tila baga humawak sa kanyang likuran at sinabi sa kanya, pinatawad na kita. And I didn't understand. Grabe. I did not understand. Parang nakakaiyak ng mga sangkay. Iba yung feeling na you have your own personal encounter with the Lord. Yan napaka-precious moment niyan, mga sangkay. How could that be possible? Because I had heard Allah is forgiving and merciful. But we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. Ayan na. Tinanong na niya, sino ka ba? At sinasabi mong pinatawad na kita. And he said, I am the way, the truth, and the life. Oh my goodness. I did not understand what that means because Yeah. We understand, mga sangkay. Ang sagot ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. What a great encounter with the Lord. Yan, mga sangkay, sobrang precious niyan. Ang narinig niya, ang tinanong niya, sino ka ba? Bakit mo ko pinapatawad? I am the way, the truth, and the life. At that time, confused na naman siya. Ano ba yung sinasabi niya? Kasi syempre, hindi naman po siya nagbabasa talaga ng Biblia. I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. Grabe. Nung tinanong niya, anong pangalan mo? Jesus Christ. I fell onto the floor. And I just wept. He told his fellow prisoners Wow. what happened.
Some shunned him, others Okay. His personal encounter with the Lord, guys, ay hindi po matatawaran yan, mga sangkay. Wala pong kapalit na kahit na ano yan. Yan ang pinaka-precious moment with the Lord. Kaya, hindi mo akalain, mga sangkay, ang Diyos talaga eh. Ito ang kinagandahan. Ang Diyos kahit sino ka pa, kaya kanyang patawarin eh. 'Di ba? At ito, mga sangkay, isa sa magandang turo sa Biblia is yung love. 'Di ba? Yan yung pinaka-highlight, mga sangkay, ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Pinakita niya yung pagmamahal sa tao. And then, ang tinuro niya, mga sangkay, you have to love everyone, everybody. Yeah, that's what the Bible says. And you command, I give you, love one another as I have loved you. You must love one another. Yan yung kaya, mga sangkay, kung mayroon po tayong, I'm not saying, I don't want to offend anybody, but ang pinakamagandang bagay, mga sangkay, sa teaching ni Jesus Christ is to love everybody, to love anyone na lumalangoy sa kasalanan, na lumalangoy sa kahit na anong kahinaan pa yan. Love. Ayun talaga, mga sangkay. Hindi po natin makahanap yan sa ibang mga katuruan. I know, sa Judaism, meron din po sila kasi kasama po yan sa mga katuruan, mga sangkay. Kaya nga lang, hindi po talaga nila kinikilala sa Jesus Christ. Kasi for now, sa propesiya, binulag po sila na pansamantala ng ating Panginoon. Hindi po nila makita, hindi po sila nakakarinig. Kumbaga, talagang pinatigas muna ang kanilang puso at isipan until sa fullness of time na kailangan na silang sagipin ng ating Panginoon. Kasi ganun pa rin po talaga ang mangyayari. But then again, ito po ay turo ng ating Panginoon na pinakamaganda, mga sangkay. At ito po ay testimony ng isa pong dating terror leader. And I hope that everyone na nagtatanong, mapapatawad pa ba ako sa mga nagawa kong kasalanan? Well, kung ang isang terror leader pinatawad ang kasalanan at nagpakita sa kanya yung kapangyarihan ng ating Panginoon, di ba? Ito, mga ganitong klaseng testimony, hindi po yan baliin ng kahit na sino. Atheist ka man, ano man ang paniniwala mo, hindi mo mababali yan. Because they have their own personal encounter with the Lord. At ito po ay pinaka-precious moment na never na po yan nila makakalimutan. Na nakita po nila ang kamay ng Panginoon, ang pagpapatawad. Biruin mo, nakita mo naman yung paano siya umiyak. Gusto kong, sana magkaroon pa tayo ng time, no? Next time, yung iba pa pong testimony niya. Kasi, itong nareakan natin ngayon is, kumbaga ito po yung simula eh. Paano nangyari na naniwala siya kay Jesus Christ, naglingkod siya sa Panginoon, nagbago yung kanyang buhay. At ito nga, binalita niya po sa kanyang mga kasamahan. He told his fellow prisoners what happened. Some shunned him, others followed him to faith. So may mga iba, mga sangkay, nung sinabi niya sa mga kasamahan niya, iba, na bad trip, yung iba, mga sangkay, naniwala din sa kanya. So I hope na maging encouragement, testimony din po ito natin sa iba nating mga kababayan, mga sangkay. Kasi ang nangyayari ngayon sa ating mundo ay talagang tumitindi na po ng tumitindi. That's why we need Jesus. Okay? We need Jesus. Kagaya po nitong Islamic terrorist leader na na-meet sa isang vision si Jesus Christ. Wow. Ano po inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.